1 week old na yung ating bagong nagpanganak na buher na F3, itong si Abishag. 1 week old na si Dax at saka si Sing. Gandang Sing. Oy, wag ha. Wag kang mambuli si iba dyan. At the age of 1 week, kasi May 1 po tayo ngayon, ika-17 nila ngayon, 1 week old na po talaga. Ito, nag-uumpisa na silang kumagat-kagat ng mga dahon at saka nangungulot na kung ano-ano sa lupa, kaya binabantayan ko kasi pati yung kanilang pupo minsan nasa bunganga na nila, kaya inagapan kong makuha kasi pag ganyan maaga silang tatamaan ng parasite sa tiyan kung mapabayaan lang. Pero ito sila ay nakaano lang, nandito na sa lupa kasi kailangan nilang ganyan kailangan nilang maglaro, kailangan nilang tatalon-talon para po maging malakas yung kanilang resistensya. At saka nakikita po natin talagang malakas po resistensya nila at the age of 1 week po, kasi nga naayaw natin sila. Mayroon po silang mga minor na mga dinaramdam dati, pero naagapan natin, kulang lang talaga sa tubig kasi sobrang init. O ano yan, naghahanap ng didi. Sige, padidiin po natin sila kasi na-try po natin silang padidiin ng ano pa rin, supplementary yung foster milk. Hindi sila okay rin sa kanila, kaya try natin silang padidiin ulit ngayon. Itong si Sing, talon ng talon, masyadong masaya. Ay nako, talagang itutry natin sila nito yung foster milk natin, kasi nga na-try natin ito dati. Ito Sing, yummy, ayan, naamoy na, gusto na talagang yan, amoy na. Sandali, yan po mga langga, yan po siya yummy. Kaso lang inahawakan ko kasi minsan yan, kung saan napunta yung bunganga mo, yan ang kasi hindi masyadong sanay. This is the second time na pinadidi natin sila sa foster milk. Yan po, yan. Ganun lang, malakas ito si Sing kahit sa foster milk. Tingnan nyo mga langga, grabe siya yan. Tamang posisyon lang. Hoy Dax, wag mong baka matumba yung tripod dyan pinapakita na natin dito si Sing masyadong masiba sa foster milk na, ayan. Kaya pagka magka-problema yung nanay, halimbawa magkasakit or magkaroon siya ng hindi magandang oy, wag mong kagatin yan. Ayan, hindi na makuha sa bunganga mo. Ano ba yan, Dax? Kinagat-kagat mo yung tripod yan Ito yung kagatin mo. Gutom ko na ba? Ito na naman. Iba yung mga kinakagat yung tripod ko dyan yung hinawakan. Yan. Pati itong si Dax malakas na rin ito sa foster milk. Yan po mga langga. Ayan, naghahanap na naman yung sising dyan sa ilalim ko, kasi naamoy niya yung langga. Ayan, salamat pala sa pambili ng foster milk, langga, Sing, Ma'am Sing at saka Dax. Kaya ito si Dax yung katawan ay makinis, makintab na makintab. Ayan. Happy lang po tayo, hindi po sila maninibago masyado pag ganitong malakas rin sila sa foster milk. Ito rin yung sa kanan ko, itong native na yan, masiba rin sa foster milk yan. Yan, wow. Hinahawakan ko lang sila kasi hindi mo masyado maganda yung tindig. Pero after couple of weeks pa, kahit na hayaan mo lang sila sa lupa at hawakan itong bottle, nako, simot. Matumba yung tripod natin dyan. Huwag kayong magumbagan dyan. Ikaw JB, hindi sa'yo ito, kay Dax ito kay Dax ito. Kaya relax ka dyan sa ilalim. Lakas.
Lakas talaga ni Dax, oh. Pinapakita lang po natin sa inyo. Itong isang una kasi ito si OJB na ito. Eh, dati na yung naka-poster, kaya yan, oh, ay naamoy-amoy. Gusto rin makasamba itong isa. Sing, wag mong ano yung tripod, tumba. This is not for you. Next time ikaw. Next time. Ayan po. Oh. So, yan, masyado na silang malakas ngayon. Nag-augment lang tayo nito para po in case of emergency, hindi po tayo mahirapang mag-feed po sa kanila. Okay. You're old now, you're old. Ubus eh. Nako. Ano yan, Sing? Umbagan time, Sing. Nako. Wale. Ubos. Nako. Talagang walang ititira itong si Dax, oh. Nako. Ole. That's good, baby. That's good. Namo. Oh. Yung nanay nila, oh, tinatawag sila, oh. Oh, nabusog mo, hindi. Pag hindi kayo nabusog, mamaya another round tayo nito, ha? Oh, huwag kang mambuli dyan sa mga baby. Yan po mga langga. Pinakita lang natin sa inyo. Po, masyado na silang hyper sa ngayon. Kakadidi lang eh. Dumili ng konti sa nanay. Ayan, binigyan natin ng medyo okay. Yung tripod natin, muntik nang nahulog ni ni Dax eh. Pinapakita lang natin sa inyo. Tingnan nyo naman po yung tawag doon, yung diferensya. Ito 1 week today, ito 2 months na upgraded native. Napakalayo po ng diferensya. Kung ito compare natin dito, pareho na sila kahaba. Mabigat lang yan kasi nga 2 months old na. Pero sa paglaki at pagtaas ng kanyang mga body build, lubhang iba talaga po pag hybrid yung kambing. Medyo masilan lang talaga sa pag-aalaga. Talagang dapat puspusang paghahanda, puspusang bantay, sarado sila. Pag masyado silang init, huwag pabayaan sa isang area na mainit. Pag masyadong malamig, yun rin, hindi rin pwedeng pabayaan doon. Until makaabot po sila ng kahit lang 3 months to 4 months old, na medyo malakas na talaga yung resistensya, ayan po, wala na yung problema. Pag pinapalabas ko siya dito at sinilagay sa ilalim ng punong manggang, malaki na po ito, talagang binabantayan ko po sila kasi from time to time po dumarating iba nating mga kambing dito. Mahirap mambuli na sila, masuwag po sila na ganyan palang kaliit. Pag ano kasi, tawag doon, pag nasuwag po sila at saka ayun, medyo may ibang nang nararamdaman, mahirap na pong ma-recover kasi iba kasi pag upgraded mga langga. Tinest natin ito po, cocksacto po ito yata, cocksacto, hanggang dito yan, ayun na, mas bali wala sa kanila kasi pag mga ganyan, yan, bidi pa rin sila ngayon. Matry po natin na 2 bote, siguro isang bote hanggang dito, isang feeding sa isang goat na lang yan, para talagang ma-met nila yung enough na sustaining nutrients sa kanilang katawan. Ganun na kadami yung dinedi nila dito pagdating ng nanay. Ayan, dede pa rin ang dede, lalo na yung lalaki, si Dax, yung brown sa kabila. Iba talaga pag lalaki, talagang tawag dun, malakas talaga sa didian pag lalaki. Kaya mas matangkad siya, mas mahaba siya, mas malaki, siyempre mas mabigat pag lalaki. Yun po. Sabi nga ng kaibigan ko, Bro Eric, talagang ganun, mas ano talaga yung lalaki, mas malakas talaga sa kainan, sa didian, sa kahit sa anong ng kambing, iba talaga. Pero kasi ito silang dalawa na ipananganak, mas naunang lumabas ito, kaya sabi ko mas okay kasi mas mabilis siyang lumiksi. Pero ngayon pareho na silang maliksi kasi nga ito fully recovered. Nagkaluwa rin yung mata niya ng ika-3rd day. Nag-augment lang tayo ng tubig na kuha. Si Sing naman, nagluwa-luwa yung mata niyan kahapon.
nag-augment lang tayo ng maraming tubig sa kanya, mga 5 ml. Ngayong umaga wala na rin. Yun talaga, pag nakita natin lumuluha-luha yung mga baby kambing, huwag po pabayaan, painumin po ng tubig. Pag hindi po sila marunong uminom ng tubig pa at that very young age po, gumamit po talaga ng syringe. Yan po mga langga, yun yung ginawa natin. Tubig kasi yung need nila dahil sa sobrang init ng panahon sa ngayon. Yun yung mga cause, pinag-observe po natin yun, pinag-aaralan. Kaya ngayon, takbo ng takbo. Ayan, lundag na silang dalawa. Dede na naman yan. Non-stop na namang didian. Kasi nga, 1 week na sila. Yung binabantayan ko after another week po, pag nagka 2 weeks old po ito sila, diyan na talaga, magiging puspusan po sila sa didi, sa nanay nila. Yan yung medyo, tayo. Kasi pag ganung grabe na sila dumede, baka kasi biglang mawalan ng gatas yung nanay. Yung nanay niya, nag-augment po tayo ng mga vitamins dyan, pero mahirap po talaga maibalik sa malaking katawan niya gaya ng dati na napakataba. Kasi nga, araw-araw siyang kinukunan ng gatas ng anak. Yung mga nutrients na kinakain niya pumupunta lang sa gatas niya. Kaya syempre yung nanay ay hindi po tataba ng ganun. O ayan, medyo busog na yan, medyo pa lang yung nanay. Bigyan po natin yan ng saging para mas okay. Kaya po nito, nag-augment po tayo nitong reject nating lakatan. Kasi itong nanay ay talagang malakas ito sa kainan ng saging din. Yun po. Para po mabilis po siyang mabusog at mabilis pong babalik yung nutrients sa katawan. Ayan. Mga reject po natin ito. Matakaw talaga sa saging to Ayan. Tingin doon sa camera. Ayan po siya. Yung lubos mo na kagad wala na. Wala na. Ayan siya. Ayun. Kasi ngayon halos damo patay. Kaya lahat na lang ng dahon ng mga forages sa palibot na gusto nilang kainin, pinapakain na lang. Sige malangga, wag ko nang patagalin. Yan po, nag-update lang po tayo with regard sa ating mga chikiting ducks. Ayan. Naglalaro na sila dito sa bato-bato. Yan po. Habang yung nanay nila ito. Inuupakan itong dahon ng mangga. Kaso lang kinikiliti siya pag dinididian ng anak niya na kumakain siya. Gusto niya pag dumedi yung mga anak niya, didi lang, hindi siya kumakain. Pero pag kumakain siya talagang pinipitik-pitik yung mga anak niya. Nako. Sabi andyan kayo, nang kukulit ninyo, kumakain ako dito. Kung anong pinanggagawa nyo dyan. Ubus na. Magbigay na naman tayo mamaya. Ubusin muna ito. Sige mga langga, maraming salamat. This is once again your friend Agritechnics TV. Maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan, mga silent viewers natin, mga supporters natin na gusto lang makakita ng mga ganitong uri ng video ng pamumuhay natin dito sa bundok. Bilang isang farmer, makakarelate na talaga dito yung nagpa-farming saka engaged po sa livestock. Ito yung nanay nila, si Abishag. Saan na ba sila? Hindi na po natin papatagalin, pinakita lang natin sa inyo what was happened. Ayan. Ayan na, nagre-rest na at saka ayan, nguya-nguya, kakatigat ng mga stick din sa ilalim. Stick lang ha, hindi pwede yung mga dumi-dumi ha, stick lang. Laro lang ng bunganga. Ayan. Yan yung bubble gum nila Babush!